Welcome to Donmar TV News Channel. Muling humarap si Pangulong Rodrigo Duterte at nagkaroon ng kanyang Talk to the People o yung kanyang public address kaugnay sa pagtugon ng gobyerno sa COVID-19 pandemic. At dito ay inisa-isa na ipinamahagi ni Pangulong Duterte yung mga developments, particularly yung report ng Department of Health. At kabilang sa kanyang binanggit ay yung kanyang kasiyahan na patuloy sa pagbaba yung mga mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa, particular dito sa Metro Manila. At sinabi ng Pangulo, ito ay resulta ng dumarami pa na nabakunahan dahil sa Metro Manila lamang ay nasa 77% ng adult population sa NCR ay bakunado na. At sinabi pa ng Pangulo na kung magtuloy-tuloy yung trend at lahat ng mga kabayan natin ay mag-avail ng bakuna dahil bulto-bulto na yung dumating ngayon at sundin yung mga health protocols ay tiyak daw na magiging tunay na merry ang Christmas ng mga Pilipino. Na ito pa ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Alam mo, bumababa yung transformation, hawaan, contamination, nagbaba sa awa ng Diyos. According to the latest data, our weekly average of new COVID-19 cases has dropped to less than 10,000 and the current reproduction rate of the virus is down to 0.77%. Magandang balita ito. If we continue to ramp up the vaccination of our people along with our consistent practice of mask, wag pa rin yung tanggalin, hugas at iwas, and with the gradual but safe resumption of our economic activities, then we can hope for a better and truly Merry Christmas. Ayan, marami nang tatanong, bakit ko din ba iboboto si Bato? Marami na akong binigay na halimbawa doon sa... hindi pa pala. Doon pala sa comment lang yun, nag-comment ako. Bibigay ko kayo ng halimbawa ba't ko iboboto si Bato. Sa daming nag-surrender ng mga drug personalities ay yung PNP chief si Bato. Si Bato ang talagang may likha ng tokhang mula pa lang sa Davao hanggang dito. Maganda ang tokhang. Pinapangit lang yung salitang tokhang ng mga oposisyon. Pero sa totoo lang, kahit nga ako may mga kaibigan nga akong nakulong May mga kaibigan din akong tumigil sa ganyang negosyo. Bakit ho? Dahil ho kay Bato na siyang PNP chief noon. Panahon pa lang ng Davao, siya rin ang inasahan ni Pangulong Duterte kaya bumaba ang criminality sa Davao. Ganyan din sa atin, 60% ang binaba dahil po yan noong kay Bato. Si Bato po ay matindi ho pagdating ho sa ganyang laban, criminality and pagdating ho sa laban na war on drugs. At the same time, si Bato ay tunay na PMA-er. Ano ibig sabihin nun? Mahirap ang graduate sa PMA, hindi ho biro. Disiplina, pag-aaral, utak, at saka sipag, hardworking. Hindi ka gagraduate dyan. Marami dyan, kuno. Naging sundalo, naging ganito, general, kasi opisyal. Aminin na natin, yan ang tinatawag na mga honorary member ng AFP o kaya ng kapulisan. Naging opisya, naging membro ng AFP dahil ho sila'y opisyal. Meron nga ho dyan, naging opisyal pa ng AFP dahil sa tatay lang. Pero hindi naman nag-training. Pero gusto ninyo. Eto si Bato, PM Mayor graduate yan. Hindi ho biro yan. At si Bato, naalala nyo nun, ito pa dahilan yung kay Pinoy. Siya mismo nagbigay ng statement, lumaban yan si Bato noon. Tumayo yan, laban kay Pinoy, kaya nga nasuspend yan si Pinoy di ba? Ganyan hindi ho yan basta-bastang tao. At eto pa, manood lang kayo ng...
si Trillanes, PMA din yan. Oo, pero nasa opisina ng kanyang tatay, di ba? Ayun ang sabi ni Pangulong Duterte. Oh. PMA na kaya pumasa daw according to the president dahil sa kanyang tatay. Sabi ni Pangulong Duterte, hindi ako nagsabi nun, ha? Oh. Ngayon, eto. Ano ang platform daw ni Bato? Ang platform po ni Bato, ay batuhin kayo. Ay, biro lang. Ang platform po ni Bato is continuity ng ating ginawa ng ating Pangulong Duterte. Pero kung nais nyo pang sabi ni Marlon Deteria, Sara pa rin. O di sige, boto mo. Ilagay mo, ha? O, Marion, ilagay mo sa balota, Sara Duterte, ha? Panindigan mo yan. Ilagay mo, ha? Ilagay mo doon, Sara Duterte. Hanap ka doon, hanapin mo doon, ha? Oh. Hindi, ito pa. Kung nais nyo pang makilala si Bato, i-interviewin natin si Bato dito. Regarding Senator Bato's Yes. Kasi wala kaming ulo. And I think PDP decided last minute or the last day of the filing of the certificates that it would be good to have at least a head of the whole team. Alam mo, sa totoo lang, he might still make it. With so many candidates filing certificates of candidacy, might, can never tell the destiny of man. And it would be good to have a military man as president of this republic. So ayan na ho, sinasabi na ho ni Pangulong Duterte na it's talagang, kasi baka iniisip ng iba, hindi, PDP lang ang nag-endorse. Ito na nga po, sinasabi na ni Pangulong Duterte, ini-endorse niya na si Bato. Public. How about Inday's decisions regarding this? Inday is definitely out, as he has said earlier, and for the oft-repeated statements in so many, I think, interviews. She had always maintained that she's not running. She was just true to her words. Lian Orsini, kapag final na talaga, sir, eto wala namang problema. Naintindihan ko sa inyo yung mga umaasa pa, pero kayo na hong bahala. Kasi ako ho, nakausap ko na ho yung mga taong nakausap ko na alam kong hindi naman magsasabi ng kasinungalingan sa akin. So, meron pa ngang lumalabas na option, sinasabi nila, bakit hindi na lang mag-substitute si Bato at saka si Senator Go? Okay? Tapos o kaya, di kaya, mag-substitute yung dalawa, papasok si Pangulong Duterte as vice. Personally, I ask it. Sabi ko, yun ang talagang tinanong ko din at sinabi ko, boss, ba't hindi na lang po kayo mag-presidente at mag-vice na lang po si PRRD, ganyan-ganyan. It's final. Ayaw na po ni Pangulong Duterteng tumakbo Vice President. Malinaw. At lagi ding sinasabi sa akin ni Senator Go, Vice President po talaga ang gusto niya, hindi Presidente. So, kung kayo ayaw nyo pa rin tanggapin sa puso ninyo, bahala na po kayo, umasa po kayo hanggang November 15. Matagal-tagal pa po yun. Isang buwan pa po yun. Q5 Tribe, maraming salamat. Pwede ba i-write-in candidate sa Pinas Boss? Ano yun? Write-in candidate? Hindi ko alam yung sabihin nun. So, kung gusto nyo pa pong umasa, wala po akong problema. Pero ako, magsisimula na akong ikampanya si Bato at si Senator Go. Okay? Wala akong problema. Mabati-bati pa rin tayo kahit gusto ninyong umasa. Kaya lang, baka ako sa kakaasa ninyo, pagdating ng November 15 at hindi talaga tumakbo si Mayor Sara, baka sumama pa ang loob ninyo. Alam mo, Inday is young and there will always be some opportunities in the future for her. Not necessarily the presidency, but, one of those options in life.
especially if you think of the imponderables of life. Hindi natin talaga malaman.